Guys, tignan niyo yung yung snow namin ngayon. Ngayon ay Sabado, March 2. Guys, tignan niyo. Ito na, oh. Ito yung salamin namin. So, nandito na siya. Galing, no? Walang katapusang snow. Hanggang bukas ata to. Ayan, no? Ayun, yung kapitbahay ko, nagtatanggal na ng yelo. Tayo dyan. Shovel na naman tayo dyan maya-maya. Yoo! Ganyan ang buhay natin. Yes. Ha? Robot. That's robot. May isipin nyo ha. May iPad na, may TV pa. Ang lupit. Ayan. So ngayon ay magluluto ulit ako. Ano naman guys, gulay naman kami ngayon ni Emma. Upo naman kami ngayon. Di ba baby? Ano na upo? Gisang upo lang to guys. Dali lang to lutuin eh. Yan, syempre, kailangan lang natin ng bawang, sibuyas. Okay, so yun guys, mamaya ulit tayo magkwentuhan. And guys, no, ilagyan ko na ng tubig. Ayan. So, pasensya na guys, marami sabaw, no, kasi mahilig kami sa sabaw. Ayan, no. Ayan, so, palalambutin ko na lang yung upo na yan. Ginisa ko na sa kamatis, bawang, sibuyas. Tapos, syempre, konting asin. Ayan. Tapos, maya kakain na rin tayo. Ito si Sayo, wala nang ginawa kundi magreklamo sa iPad. Anong gusto mo? Robot. Wag ka na kasi pindot ng pindot. Pindot ka ng pindot kasi sa sa iPad eh. Nawawala yung pinapanood mo eh. Ayan, robot. Gusto niya naman ngayon robot. Ano yan? Ano yan? Ano? Robot. 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 Ayan, so linis na ng bahay namin ngayon guys, no? O, diba? Nagba-vacuum kasi si Emma. Ayun, no? Vacuum time. Vacuum lahat ng kwarto. Ayan. Okay. So, yeah, palambutin ko lang yung upo. Tapos kakain na rin kami. Nakasaing na rin naman si Emma. Ayan. Tapos mamaya, pupunta kami ng Freestone. Yan, titignan natin guys yung dyan. Yung mangga. Parang $10 lang, no? $10 lang, isang box na siya. So, aalamin natin guys kasi marami kami nababasa sa Facebook, yung mga nakabili, marami raw sira yung almost parang 60% ata yung sira. Parang ganoon. So, tingnan natin para ma-experience din natin, no? Para ma-share din natin sa mga kababayan natin dito sa Canada. Kung okay ba talaga mamili sa Freestone. Pero yung mangga lang. Ayan, so, papakita namin ulit sa inyo yan. And para magkaroon kayo ng idea kung anong meron doon sa loob nun, ano. And kasi before guys, to kami nakabili ng isang box ng oranges. Parang $5 lang ata. Isang box or 10, di ko maalala eh. Pero ang dami guys. Halos binigyan din namin sila sila Yana noon. Shinare din namin sa kanila yung oranges nga na yun. And sobrang dami kasi talaga guys, hindi namin mauubos yun, no? Tingnan natin kung ano pa yung mga merong sale doon sa Freestone ngayon. Pero ang alam kasi namin talaga ni Emma is mangga. Hanggang kailan yun, baby? Bukas. Hanggang bukas na lang pala yun. So, subukan natin kung meron pang natira, Guys, ito na yung niluto natin, Yan, sarap, oh. So, napaiga yung tubig, no? Saktong-sakto lang siya. Yan. Kasi mahilig kami sa sabaw, especially si Zion. Gustong-gusto niya yung mga sabaw-sabaw na yan. Sarap, no? So, yun. Kakain na muna kami ni Emma. Di ba?
Ayun nga pala guys, no, kapag may gustong umorder sa inyo ng ganitong t-shirt guys, oh, ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayun oh. PM lang kayo guys sa akin, no? Or comment lang kayo sa description natin. Murang-mura lang siya guys. Yan. Buhay Canada. Tsaka maganda tong ano to. Maganda tong t-shirt natin. Hindi lumalaki yung leg. Isipin nyo, ginagamit ko pa yan sa ano or nilalaban pa namin sa washing machine yan. Pero still, okay siya. Let's go. Okay, then, siguro yung sa hoodie, nagbabalak din ako mag-design sa hoodie ng ganitong design. Ito lang naman yung logo natin. Pero naka-hoodie kayo. So, abangan nyo yan guys. Popost na lang ako dito siguro sa channel natin. Alright? So, kain muna tayo. Kain muna tayo. Yes, Papi! Papi, Papi! Ayan guys, napagluto na natin siyempre yung mahal nating asawa. Wow! And, alam niyo naman guys, gaano ko kamahal si Emma. Ganun din yung, kaya yung pagluluto ko ganun, alam mo yun, galing sa puso. Ambot. Ayan. So, ano masasabi mo? Gutom na ako, kain na tayo. Yun lang? Oo. Wala ka man lang sasabihin doon mga sinabi ko? Thank you. Ano ba yan? Parang ano, no, parang plastic. Ito si Zain guys, tinan niyo kung kumain, no? Diba? Mahilig kasi talaga kami sa sabaw. Favorite namin sabaw. Yes. Tama ba yun? Lumulutang, Diba? Okay, so yun guys, kain muna kami, enjoy muna namin itong araw na to. Yes, kain. Gulay. Itong araw na sobrang lakas ng snow. Oo, baka hindi na tayo matuloy lumabas. Yun nga guys, no, inisip namin, baka hindi na kami lumabas ngayon kasi nga balak, diba sabi nga sa inyo, balak na pumunta ng Freestone. Pero grabe yung snow Yan. Pero siguro ako na lang, ako na lang, kasi hanggang alas 6 tong snow na to Palakas ng palakas. Oo. So, mamaya kasi may lakad din tayo. Together with Jason, ayan. So, may ano lang kami. Banda. May jam lang kami. In-invite lang nila ako. Alright. Ayan. So, yun. Okay? Kain mo na kami, guys. Guys, ayan. Grabe, palakas ng palakas yung snow. Parang zero visibility na nga Pagtitingnan namin dun sa kanto. Ayan, sobrang lakas. Di ko alam kung kaya nung camera. Ayan, Ang lakas ng hangin sa labas nito, so hindi na nga kami lalabas. Saka na kami bibili ng mangoes or fruits. Pero, yan, depende. Kasi hanggang Sunday na lang yun So, hindi na kami bibili kapag past Sunday na. Kasi iba-ibang promo per week. Pero grabe lakas So, dapat sa mga panahon na ganito ay nasa bahay ka lang. And buti na lang, walang pasok. Tingnan nyo naman, Dapat meron tayong sukatan dito per centimeter. Kasi pataas ng pataas. Since, lower sweet kami. Hindi lang 2. Baka magti-3 na to. 3 inches. Diba? Pero hindi naman siya, ito talaga yung height niya. Kasi, ito siguro yung naampias. Pero, diba? Welcome to Canada. Ayan. Kala mo, spring na, Fake news. So, biglang gumante ang snow. Yan. Sabi ni Alwin, Canada pa more. 'Di ba? Kitang-kita nyo yung hangin. Nako. Buti na lang talaga. Walang pasok ngayon. And sana, maging okay na yung weather by Monday. Siyempre, magko-commute na naman tayo. Ayun, Oh no. Oy, guys, tingnan nyo naman. Ang kapal ng snow. Yan. Tapos yung kotse ko, hindi na makita. Grabe. Shovel ko na lang ulit to. Ayan hindi na makita yung sasakyan natin. Pana. Grabe. Ayan, so lalabas lang kasi ako guys. Maglalakad na lang ako, hindi na ako magsasakyan. Kasi hirap tanggalin ng mamaya ako na lang sa tatanggalin pag umalis ako. Kasi nga guys, nabanggit ko kanina, meron kaming vlog, magja-jam kami nila Jason. Guys, tingnan nyo, grabe ang lakas ng snow. Gusto, pantay no. Grabe, lakas ng snow. Ito, halos ito, takpan na rin to.
Yan, halos lahat kami hindi pa rin nakaka-shovel kasi kagabi pa to guys. Walang tigil talaga tong tong snow. Ayan. So anyway guys, kaya lang ako kaya ako lumabas guys kasi meron lang kaming hinihintay ni Emma na mail. Kasi yung namin dito guys, mailbox namin dito sa community namin wala siya dun sa ng bahay, hindi siya dun binabagsak. Ayan, may naglilinis ng yung truck. Ayan. Natanggal na yung snow. Yan, kaya ayoko rin mag-park dito guys sa gilid. Kasi syempre pag naglilinis yung mga truck na yan, alam nyo na, baka tamaan sa sasakyan natin. Yan, nakakatakot. Yan. So yun nga pala guys, yun, ang namin, mail namin dito nakahiwalay. Nandun siya. Ganito raw ata pag mga old community. Hindi ko sure kung pero yun yung pagkakaalam namin. Yan. May nintay kasi kaming importanteng mail ni Emma, kaya sisilipin ko na lang din. At syempre makapaglakad-lakad na rin. Ayan, mapakita ko rin sa inyo yung lugar namin. Ayan. Oh, diba? Puting-puti na naman kami. Pinagbigyan lang kami 1 linggo na maganda ang weather. Tapos ngayon, ganito na naman. Parang 2 araw na ata kami nag-snow, kaya ganyan na siya kakapal guys, oh. Yan. Oh, di ba? Isa pa sa maganda dito sa amin guys, ayun lang 7-Eleven sa amin, no. Ayun, ayun din yung bahay namin, di ba? So paglabas namin, ito na 7-Eleven. Kaya minsan, pagka nyari naubusan kami ng gatas talaga, minsan dyan ako bumibili. Pero 1 pesos pa lang naman ako nakapag-try. Medyo pricey nga lang talaga guys. Parang yung nabibili namin siya ng $6, dito parang 8. So medyo mahal. Siyempre kasi yan, 24/7 kasi yan Normally ganun talaga. May additional siyempre sila. Yan, tapos yung tabi namin, ayan. Ito yung Ogden Plaza na tinatawag nila. So may mga tindahan din dyan, pizza, Western Union meron din, massage meron din, tindahan ng alak meron din. Then nga sa kabila nga, ayan yung 7-Eleven. So yan dyan binabagsak yung mail namin. Yan sa na yan, yung nakakita nyo na yan. Yan. Sisilipin lang natin. So may kanya-kanya kami syempre susi dyan. Yun nga guys, lubog na yung paa ko. Grabe So check lang natin. Parang dito na yung hinihintay naming mail. Ayan guys. May kanya-kanyang number ng bahay yan. So kami ay hindi pala. Sorry, hindi pala number ng bahay. So naka-assign lang kami sa number. So tingnan muna natin. So may susi kami diyan. Hindi sa amin. Yung sa dati pa mumuupa. Kasi guys, hindi pa rin nila ata natatapos yung ibang address nila. Kaya minsan nakakatanggap pa rin kami ng mga sulat na nakapangalan sa kanila. Ayan, tapos yun minsan nire-remind na lang namin sila na may dumating dito na letter. Ayan, so ito. Ayan. So balik na tayo. Sabihin ko na lang kay Emma na i-message yung dati nakatira dito sa amin. Yan. So ganyan ang buhay namin dito guys sa Canada, especially pag winter talaga. Yun lang naman ang mahirap dito sa sa Canada during winter. Especially dito sa Calgary pala, sorry. Kasi nasa Calgary tayo, Kasi merong ibang part ng Canada talaga guys na maganda yung weather. Especially British Columbia. Yan. Pero syempre, sa ganda ng weather, sa pagmahal naman ng cost of living. Ganun lang naman yun Although dito naman sa Calgary, hindi pa naman ganun kataas yung cost of living kumpara sa ibang provinces talaga. Yan. Kasi nga malamig talaga dito sa amin guys sa Calgary. Totoo lang. Pinaka na-experience namin dito. -46 ata na nakaraan. Sorry, tumutuloy sipon ko Kasi guys, pag malamig talaga, hindi mo mamamalayan. Tumutulo na yung sipon mo.
Yan, pasensya na. Oh, tingnan nyo. Palakas ang palakas. Oh. Diba? Yan. Try ko ikutin kayo guys dun sa likod namin, ano? Para makita nyo kung ano yung itsura pag ganitong panahon. Yan, lakad-lakad lang tayo. Yan. Buhay Canada. Kwento ko na lang sa inyo guys, no? Yung utol ko, seaman yon. Pinipilit ko rin dito. Kasi nga, sabi ko naman sa kanya, at least dito, makakasama mo pamilya mo, di ba? Magkapapel ka, makukuha mo lahat. Hanggat ngayon ay mga bata pa yung mga pamangkin ko. So, pwede niyang kunin kumpara sa pagiging seaman niya. 9 months siya sa barko, pagdating niya dito 1 o 2 buwan lang siya mag-stay, tapos balik na naman siya. So diba, para saan pa yung ginagawa mo kung hindi mo rin naman kasama yung pamilya mo. Ayan yung bahay namin guys, so ito na kami, ikot tayo doon sa likod habang nagkukwentuhan. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag-isipan niya mabuti, kasi pasampa na siya ulit ngayon guys, ngayong March 4, paalis na siya ulit. Sabi ko naman sa kanya, actually nakunan ko na siya ng visa, kasi nga may US visa kasi siya, 'di ba dati guys? I mean, hindi ko alam kung hanggang ngayon, kapag may mga US visa kayo, pwede kayo mag-apply dito ng tourist. So saka ko siya hanapan ng Lamia. Kaya sabi ko sa kanya, pag-isipan niya mabuti. Pasampa na siya ngayong March 4. Medyo nahihirapan ata siya sa medical niya. So parang naisip niya na gusto niya dito, kasi nag-message siya sa akin. Sabi niya yun, paalis ng araw siya sa March 4. Tapos tinanong niya kung hanggang kailan daw ba yung visa niya. Sabi ko, 5 years pa yung visa mo. Kukuha ko lang guys last year eh. So valid pa yon, 5 taon pa. Kaya may chance ka pa mag-isip. Kaya yon, sabi niya, sige, pagkahaba pa niya raw sa etong after 9 months, susubukan niya. Kaso gusto niya kasama yung asawa niya. Di sabi ko, sige, adi applyan natin din ng tourist, i-invite natin siya. Ganun lang naman yon. Gusto niya kasi kasama yung asawa niya para may katulong siya dito, or dalawa sila. Pero sana nga guys, no, yung pag-apply natin ng Lamia may extend pa. Kasi hanggang February na lang 2025 yun eh. Pero dito ba sa Canada, di ba? Minsan sasabihin nila, okay, extend natin. Minsan hindi. So, malaman lang. Basta kaya sabi ko sa kanya, pag-isipan niya rin mabuti. Para at least magkakasama-sama na kami dito. Kasi hirap din talaga guys buhay ng seaman. Kung nakakapanood kayo, di ba, sa YouTube, parang lalo pag malalaki yung alon, di ba, nakakawa din. Tapos yung kuya ko kasi sa makina siya, mainit, siyempre mabigat trabaho. Dito ang problemahin lang naman natin dito yung lamig eh. Yung cost of living, kaya naman yun guys, kaya naman talaga yun, pero nasa tiyaga lang yan, saka nasa diskarte lang din naman ng tao yan, di ba? Kung kami nga na lang ni Emma, di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba, ako lang naman yung nag-work. May mga side hustle yan, yun ang importante dito. Kailangan natin ng side hustle para makasurvive. Pero wag naman natin syempre patayin yung sarili natin na puro trabaho na lang. Kaya nga kami ni Emma, ayan ako, pasundot-sundot lang ako sa DoorDash, diba, kinakaya naman. Basta diskarte lang din talaga guys, diskarte lang. Ayan, so nandito na tayo sa likod namin guys, no? Napansin nyo, umikot lang tayo dun. Ayan, so ito yung likod namin. Ayan, so yung sasakyan natin punong-puno na naman, no? Ayan. Yan, puno. Mukhang madali naman tanggalin to. Kayang-kaya ng blower natin to. Ayan, kapal oh. Yan. Kaya naman ng blower natin yan mamaya. Pero bawasan na lang natin ng konti. Ayan, bagsak na natin yan. Para mamaya pag hinangin na, pag blower natin yan, tanggal na rin yan agad mamaya. Magaan lang siya, dry naman siya, hindi siya yung wet na snow. Pag wet snow guys, yun yung mahirap. So
siguro magsha-shovel na lang muna ako dito. Pero mukhang parang hindi pa tama. Kasi kahit nag-shovel ako ngayon, kung madadagdagan ulit mamaya, doble trabaho lang tayo. Eh hanggang ano naman to, hanggang alas 6 na lang naman tong snow. So siguro after na lang siguro ng snow, saka tayo mag-shovel. Yeah, siguro ganun na lang. Yan. Oh, di ba? Yan. Ganda ng Canada, no? Enjoy lang, de. Enjoy lang natin, guys. Huwag nating problemahin yung mga ganito. Makakaraos din naman tayo. Tsaka paano na rin naman? Spring, lapit na. So siguro isang buwan na lang, spring na tayo tapos summer na. Yan. Oh, tingnan nyo, kapal oh. Ba? Taas. No, halos ano ng tuhod ko oh. Ito yung tuhod ko. Grabe. Okay, so yun, balik na tayo dito sa bahay, guys. Mabot na siya dito oh. Okay. Mabot na siya. Yan, si Emma. Woo! Ang saya-saya. Ang saya-saya. Opo. Opo. Kain siya ng banana. Ayan, so guys, base lang muna tayo. Ayan guys. Base muna tayo. Ayan, pagdating ko, nanood si Emma nung vlog ni Crystal. Naglilipat sila. Grabe yung sila, binubuhat nila commute. Oo. Parang isipin mo na lang, tayo kasi may sasakyan ka na nun. Yeah. Hirap nun. Oo nga. Pero tiyaga lang talaga. Ayan. So yan yung vlog nila Crystal. Yan, nanonood din kami ng mga vlog niyan eh. Halos lahat naman guys yung mga nag-vlog dito sa Canada, pinapanood namin. Kasi nakaka-enjoy din naman kasi. Na kumbaga kanya-kanya tayong experience, kaya kanya-kanya tayong pag-share ng story natin dito sa Canada. So, mas nalilibang ako. Mas lagi ako nanonood ng mga vlog ng mga Pinoy dito sa Canada. Kaya halos lahat kilala ko yung mga nagbo-vlog eh. Ayan, nakakatuwa lang. Ayan. Sige, bis muna tayo. So yun guys, no, nakita nyo naman yung labas namin. Grabe yung snow talaga, no. Halos kala nyo nag-storm talaga dito. Pero okay na rin naman. Di ba sanayan lang naman dito sa Canada guys eh. Kumbaga, wag na lang natin problemahin yung mga ganyang bagay. No? Importante na dito tayo sa bahay, safe tayo. Ganun lang. Enjoy lang. Okay? So, hanggang dito na itong vlog natin guys. No? I hope na nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon. If may mga question kayo guys, just comment lang sa baba. And hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!